Welcome to Happy Wife, Happy Life. Ako po si Chico. I'm Mary Ann. Thank you for everyone na, walang sawa talaga before we start. Yung countdown pa lang, nagko-comment na kayo. So, maraming salamat. Don't forget to like, subscribe, and share sa atin pong mga social media platforms. Of course, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Ano ba ang topic pala natin ngayon? Ang pag-uusapan natin ngayon is the family that celebrates together, stays strong together. Yung pinaka-theme natin ngayon. Alam nyo ba kung ano yung theme na yun? It is love above all. Pag sinabi nating love above all, hindi lang naman yung love ng wife mo, love ng husband mo. Above the love na binibigay ng wife or husband, is the love of God. Ang pagmamahal ng Panginoon sa ating mga pamilya. Kapag sinasabi nga nila na ang celebration, 'di ba? Tayong mga Pilipino especially, hindi naman kailangan palaging malaki or pwedeng sobrang simple lang siya. Basta ang importante is, we understand, talagang naintindihan po natin kung ano ang dapat nating i-celebrate. Ngayon naman, meron po tayong 4 ways on how to celebrate together. Let's go to point number 1 on 4 ways how to celebrate together. It's nice to plan ahead. So when we say plan ahead, talaga pong literal na isinusulat sa papel. Ano po itong mga ito? Yung mga importanteng araw. So when we say proactive, sa palagay niyo po ba, kaya pa nating gawin ngayon yon, ngayong darating na Kapaskuhan? Pwede rin po ninyong isama doon yung what are the things that you can do at you cannot do anymore. Ito po yung mga example, the things that you can do. Yung sinabi ko po kanina, kung kayo po yung joke namin dyan, Hermana Mayor, yung kayo yung nag-host, kayo po yung nagluluto, naghahanda. Pero yun, i-determine po natin, ano po ba yung mga pwede. Kasama sa pagpaplano ahead is to really plan ahead. Wow. Well and good. Kaya nga. So, be proactive, plan ahead. The second one is to be honest. In being honest is being able to identify fears, concerns. Tama, natatakot pa ako lumabas. Yung mga expectations regarding the celebration. Tama so, naman. are you comfortable? May mga pamilya who suffered a loss of a loved one. Yes, tama. O kaya, meron pa rin yung mga loss of a job, di ba? Tama. Kung kailan magbe-bear match na, nag-end contract. Siyempre, ang prayer natin, the economy, as well as the businesses, as well as employment, ay talagang nagiging okay na. Yes, be honest din po, part po din dito, kung let's say, spouse, alam mo, importante rin po, be mindful din sa ating budget. Siyempre, finances po natin. So, yan, be honest. Talagang, kailangan po talagang pag-usapan kasi ang laki po ng challenge pa rin na hinaharap natin kaya makakatulong po ito sa atin. Ang number 3 natin is be mindful. Anong ibig po sabihin ng be mindful? Okay, so we ask ourselves the question, ano ba talaga ang nais ko ngayong darating na Pasko? So, yes, sabi natin, let's continue to celebrate, but there are others who still cannot. So what do we do with that? And in doing that, yun naman po talaga ang true meaning ng Kapaskuhan, di ba? Is extending love, above all, because yun din po yung love na natanggap natin. Besides, sensitive, sabi ni Rosel, maging din po tayo, tactful siguro. Yung, di ba minsan po yung parang ang dali lang natin sabihin na, di ba, malalampasan mo rin yan. Part of being mindful is to also be sensitive and be tactful kung ano po yung ating mga sinasabi. So, going on to our last point is be grateful. Give thanks and enjoy peace at home. So many reasons. Kung wala tayong mga idea about why do we need to be grateful at saka what are these things, ayan, nakikita na po natin. Oo nga, yun, pamilya natin mismo. Pinagpapasalamatan natin. And so there, marami tayong pinagdadaanan at marami pa tayong pagdadaanan. Pero wag nating kakalimutan na ang grasya ng Panginoon ay sobra-sobra pa. Sa
kahit saan pa man. The grace of God. If we recognize na merong grace si Lord sa ating buhay, we are able to even hear good news of what's happening all around the world. Mga lahi na nandyan. So, always choose to be grateful and thankful. Let our first words in the morning be, God, thank you. Salamat sa araw na ito. So, that wraps up ang ating discussion for this evening. Husbands and wives, itong mga points na ito at sa lahat ng bagay na ginagawa natin ay hindi lang ito magiging trabaho ng isang tao. Hindi lang ako, hindi lang si Mary Ann, kung hindi kaming dalawa. At ganun din sa inyo. This will be between you and your spouse. You know why? Because two are better than one. Again, kung sa tingin niyo na itong episode na ito ay nagustuhan ninyo, okay, just please, again, go ahead and share to your family and to your friends, as well as the past episodes. Okay ba yun? Oo. Hopefully kami ay nakatulong, naka-impart, nakapag-encourage, and then again, naka-speak life, and then there's hope. You know that there's hope. That's it. Okay, we'll see you again. Happy wife, happy life. God bless you. God bless you, everyone. Bye.